Welcome back to my YouTube channel guys, LG's here. Welcome din sa ating panibagong episode na ito. Sa mga hindi pa na-subscribe, mag-subscribe na para palaging updated sa aking mga videos na ilalabas. So for today's video, ipapakita ko sa inyo mamaya guys yung king mackerel o tangige na nakadisgrasya sa paa ko. Warm up muna tayo dito sa pier. Rubbers loaded, safety's off, and we're good to go. Our first drop for today. Warm up dive lang muna tayo dito sa mababaw na part guys. Observe lang muna natin yung mga baitfish tsaka yung current sa ilalim. Shout out nga pala sa boatman na to guys. Isa to sa mentor ko sa spearfishing. Kilala to sa lugar namin dito sa San Juan, Cabalayan, Southern Leyte. Patungo pa sila sa area kung saan nilalagay nila yung fish trap o tawag namin dito, bobo. Shout out sa iyo, buddy beards. Nakailang dives na rin tayo guys. Kaya dito na tayo nag-drop sa malalim na part kung saan nagkumpulan dito yung mga baitfish. Medyo naninibago ng spot namin dito guys. Kung mapapansin nyo, talagang patag na talaga yung ilalim. Hindi kasi katulad ng dati, daming corals dito, bahura. Winasa kasi ng bagyong ulit guys, kaya nawala lahat yung coral reefs. After a couple of seconds guys, walang pelagic na dumaan, kaya resurface muna tayo para makapag-recover. Pag nagpapahinga ako sa taas guys, ay dinaan ako sa baba itong grupo ng malalaking dugtutunas. Kaya nagdali-dali ako nag-drop, pero hindi sila curious this time. Ayaw talagang lumapit. Kaya next time ulit. Iba na yung takbo ng current sa ilalim guys sa area na to. Kaya nag-decide na kami na kasama ko na lumipat na lang sa ibang spot. Since may oras pa naman. Shoutout nga pala sa kasama ko dito ngayon, Ian Gases, Kuya Larry. Shoutout din sa inyo, Cabalayan Sparrow, mga Southern Leyte Sparrow, as mga nanonood dyan. Since nagapag-warm up dive na tayo guys, dumiretso na agad tayo dito sa malalim na part. Kabutas na to guys, dito ako madalas nakita ng malalaking isda na pumapasok at lumalabas dito. Pero iba yung nakita natin ngayon. Isang good size na rin na lapu-lapu. Pwede na pang ulam. Kaya kunin na natin to.
Medyo dumilim na at nag-iba na yung panahon guys. Ang lobat na rin yung GoPro ko. Kaya nag-decide na kami umuwi. Nagdagdagan pala ng isang good size na king mackerel yung lapu-lapu guys. Hindi ko na video. On the next day, early morning dive to guys. Around 6 AM. Since nakailang dives na rin tayo, dumiretso na agad tayo dito sa malalim na part guys. Maganda yung current dito guys, tsaka ang daming bait fish. Sigurado akong may pelagic talaga ng mga hunt dito. May napaka-curious dito nga sweet lips guys. Good size na rin. Pero hindi natin target yan ngayon. While waiting at the bottom guys, napansin ko na nag-iba na yung movement ng mga baitfish doon sa malalim na part. Yun pala, may isang king mackerel na papalapit sa atin. Nilapitan ko din ito ng dahan-dahan guys. Sa sobrang curious nito, talagang lumapit pa sa atin. Di natin na stone guys, pero it's a good holding shot naman. Slowly going back to the surface without a fight. Hulaan nyo kung ilang kilo to guys, comment down below. Ito yung ginagawa ko guys pag makahuli ako ng ganitong mga isda. Pinuputol ko yung main artery right behind its gills to maintain the freshness at para mas lalong sumarap yung laman, lalo na pag sashimi o kinilaw.
tayo sa isda guys. Pero nung pag-uwi ko na, kinarga ko patalikod yung king mag. Nadulas yung buntot niya. At dito bumagsak yung ngipin sa aking paa. Tingnan nyo yung mga susunod na pangyayari. Ini nagtadong uglak ko. Iket. Sa susunod guys, talagang dobleng ingat na talaga tayo para maiwasan yung mga gantong aksidente. Presence of mind talaga, lalo na pag ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Katong sinunangan. Ako ano eh? No, di na kumukuha tangigi sa nodoy. Mahingani mo rita day. So that's all for today guys. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share.